Hello po! Bago kayo magpatuloy sa panunood ng aming mga programa, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aming Facebook account at YouTube channel. At paki-like naman po at paki-share. Huwag niyo pa rin pong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Salamat! Maganda po ako sa hapong ito. Charot! Magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga televiewers at sa ating mga taga-subaybay dyan. Magandang hapon. Isa na namang kwento ang kapupulutan ng aral ang ibabahagi namin ngayon sa inyo mula sa ating letter sender. Dito lang po yan sa Untold Stories with Ate May. Kini nga episode gihatod kanato sa Quijada Printing Services. Sila nagahimo og tarpaulin, full sublimation, acrylic cutting, sticker, rush ID, photo printing, ID sling, lamination, book binding, plaques and awards. Bisita lang naman kamo diri sa Dangkagan, ubos lang sa atong municipal building. Anaapod sila shop diha sa Don Carlos ug Maramag. Dear Ate May, maayong adlaw diha kanimo Ate May ug sa tanang naminaw ani nga programa sa LGU Dangkagan. Itago lang ko sa pangalan nga Jerry. Minyo ug kanhi nagpuyo sa Dangkagan. Nagpadala ko sa inyong programa Ate May dili para mag-share og problema, kundili para makashare sa akong true to life experience. Ug nang hinaot ko nga naay makatunan ang mga maminaw niini. Gidako ko sa usa ka malipayon nga pamilya. Dili perpekto, naay away ginagmay, mga pangluod, mga problema, pero mas daghan gyud ang panahon nga kami malipayon. Sukad nga nakabat-on na kog insaktong panimuot, dili gyud ikalimod sa akong kasing-kasing nga palangga ko sa akong parents ug sa akong mga igsuon. Tungod niini, ako mooy kulukoy sa among pamilya Ate May. Kanang tao nga mangita og funny things bisag sa gamay nga situation para lang magaan ang gibati sa mga tao sa imong palibot. Ilabi na kung kini sila imong pinalangga. Bisag usahay corny akong jokes, musupport gihapon permi si mama sa akong pakatawa. Pero Ate May, dili tanan malipayon nga part sa imong kinabuhi mag long last. 17 akong edad adtong panahona nga nakadungog kog istorya gikan sa akong mga aunties mahitungod sa akong tinuod nga ginikanan. Naglain akong pamati sa akong nadunggan, maong giduol nako akong parents. Ug kini nga panghitabo Ate May, mao'y pinakadakong hagit sa akong pagkatawo. Wala dayon ni tingog sila mama ug papa pagpangutanan nako kung ampon ba ko sa pamilya. Gigakos ra ko ni mama nga naghilak siya. Iya kong giignan nga palangga kay ko niya bisag dili ko niya tinuod nga anak. Nga wala sila'y plano isekreto sa akoa. Galisod lang yun daw sila unsaon nila pagsulti sa akoa, ilabi na nga teenager ko adtong panahona. Tungod sa confirmation gikan sa akong parents, mura ko gibubuan o bugnang tubig tungod sa kakurat. Kanang feeling Ate May nga wala ka kabalo unsay i-react. Gusto ko magmaoy pero wala na ko buhata. Gusto ko musinggit pero nagpabilin ko nga naghilom. Igo ra ni agas ang pinakasakit nga luha sa akong mga mata. Sukad adto nga panghitabo Ate May, nahimong awkward para kanako nga makighalubilo sa akong family. Akong mga jokes na wala na, akong pagka-jolly person nga natural ra kaayo kung naa ako sa akong family, dili na nako ma-express tungod kay feeling nako naay dako nga wall in between sa ako ug sa akong family. Kabalo ko Ate May nga naningkamot akong family nga i-please ko, nga normal ra ang tanan ug walay naotro. Pero sa ilalom sa akong dughan, dili na pareho ang tanan. Mapasalamaton ko permi sa akong pamilya Ate May nga maoy nag-atiman kanako ilabi na sa pagpangga ni mama ug ni papa. Namit pod nako akong tinuod nga mama pero naa na siya iyang kaugalingong pamilya o nagpuyo sila outside Bukidnon. Distant relative ni mama akong tinuod nga biological mother.
Tungod sa kapit-o sa panahon, maong napugos siya nga ipa-adapt ko. Kasabot ko sa situation ug wala na ko'y energy pa para masuko o mangluod sa duha ka babae nga ang akong kaayuhan ra ang ilang gihuna-huna. Wala ko'y pagmahay o kasuko sa akong pamilya tungod kay dugay nila gisaba sa ako. Dili lang gyud ako malikayan nga murag kumuton akong dughan kung mag-atubang ko sa ilaha. Kanang sakit sa dughan nga murag literal nga gikumot imong kasing-kasing. Karon nga minyo na ko Ate May, wala na ko sa dangkagan, nagpuyo, kay gusto kog bag-ong environment para makamove on ko sa sakit sa kagahapon. Galaagi hapon ko sa akong adopted parents, pero kana lang na important nga celebration. Bisan pa man sa panghitabo hangtod sa kamatayon ang akong pasalamat sa pagpangga nga gipakita nilang mama ug papa ug akong mga igsuon. Dili lang ko taman Ate May, daghang salamat sa panahon. Jerry. Wow, so medyo maayong hapon di ay sa tanan no? Sa tanan natong viewers, mga listeners, atong followers diri sa ato ang Dangkagan page. Maayong hapon kaninyong tanan. I hope you're having a good day today. And karon no, medyo naipagka-heavy ang ato ang letter sender karon, heavy ang iyahang situation. And last week sa katong mga nananaw sa ato last week natay guest si Sir Dave and lahi po to siya nga topic no about to sa iyang crush, pero karon natay pagka-serious mo na nga sa atong program naman jud tay ato ang gina-invite nga guest. And I think that kani ato ang guest for today is very perfect jud para ani sa ato ang letter sender no. And I hope and I know nga na ni siya kaning mahatag yun nga insights sa ato ang letter sender. O dili na nato dugayon pa no, ang ato ang guest for today, ang ato ang very own ever beautiful MSWDO, Ma'am Leah G. Timtim. Hello ma'am, maayong hapon sa imuha diha. So nakadungog man jud ta sa ato ang letter sender ma'am no. By the way, ma'am, para sa information sa ato ang mga viewers, no, can you share us a bit sa kung unsa jud ang kaning core function sa ato ang MSWDO para sa information sa everyone? Ang core function sa MSWD is daghan kami mga functions. So, isa lang ni kanang karon related aning letter sender. So, dili lang kay kami na-expose na mi ana nga mga cases. So, kana sa opisina, then isa lang na siya sa nagpadala nato pero sa among opisina gakahandle na mi ginana nga mga cases. So nakita nato no nga positive kaayo si Jerry. Sa dagan siya ang sulat kay though normally na ginay mga emotional reactions labi na sa iyaha nga ayha pa din niya nahibaluan at the age of 17 nga adopted ay siya. Pero wala ginapakita nga nasuko siya sa iyahang adopted parents or nag-atiman sa iyaha. So, therefore, nakagain siya og love sa iyang adoptive parents. Then, siguro, murag, nala siya na-feel nga katong nanay wall. Yes. Kay normal naman gina siya nga reactions. Kay, murag naglong siya sa iyang biological parents. Pero at that age, kay balok ko nga, makasabot na gid siya sa sitwasyon. Gani murag wala siya nasuko. Murag dili lang kay maklaro ang emotional reactions niya. So murag nakuha na niya nga part sa iyang kagahapon. So but pasabot naka-move on na siya sa iyang past. Wala na niya gi-blame ang iyang biological parents kay mostly sa among mga kliyente sa opisina murag i-blame pa ang parents. So siya murag fortunate siya mapasalamaton kay nakita man pod niya nga gilove siya sa iyang nag-adapt sa iya. So, kana dako kay na nga motivations nagbina sa ato ang mga viewers, atong followers sa kwan kay balok ko, dili lang kay si Jerry. So, daghan gid kaayo nga mga cases bisan asa. So, mapadayonon lang yun nga budawat, labi na gyud nga giatiman ka sa sugod pa lang kung kanus ka nagsugod sa imuhang adopted parents. Yes.
dayon mapasalamaton sa Ginoo kay ang uban gani walay mga ginikanan. Correct. So nagdako nga walay ginikanan. So bahala na lang nga biktima siya sa circumstances, dili po niya ma-blame iyang biological parents kay naa magid sa kapitos. Yes. So dako gyud siya pagsamot Ate May, no? So Yes. kana mapasalamaton gyud ta ana sa letter sender. Yes. So ma'am, para sa imo ha ma'am, as kanang kuan kaning parents bitaw karon nga mag-choose og adapt og bata. Para sa imo ma'am, kanus agyud ka ng when is the right time nga imuhang i-inform ang bata nga adopted ra siya? Kung case to case basis kay na may mga adoptive parents nga mag-intend sila or na sila intention nga mo adapt kay naman tay institution sa DSWD, so natay mga available nga mga bata didto. So anytime i-process ang ilang mga documents. So kani pong uban nga murag like ni Jerry sa akong pamina wala gyud na siya naagi og proseso kay murag sabot-sabot Murag lang kay parintira distant man sila. relatives. So common na po na sa uban pero sa atong balaod murag bawal gina siya pero tungod sa kalisod sa kapitos magsabot-sabot lang bitaw siya. So wala man siya problema so long nga ma-provide ang love, Yes. pag-atiman sa bata, then at the same time ang bata pod in return so musukli pod sa adoptive parents. Mura na magsinabtanay ra gyud. So wala na yung mga blames or unsa mabaha. Mo ra gyud. Mo lang jud na no. So kanang sa atong letter sender ma'am, unsay imuhang maisulti sa iyaha ma'am para medyo magaan ang iyaha. So Jerry na naman gyud ka diha kung asa mo ka outside kid noon. So happy ko, nagpasalamat ko though murag wala gyud ka totally pa naka-move on Yes. pero wala man pinakita nako nga murag dako nga epekto sa iyaha kay gani na minyo naman siya wala man niya nasaysay kung nakaapekto ba ang iyang pagka-adapted nga bata dito sa iyang family kay basin psychologically na bitaw epekto sa iya Ate May. Yeah. Basin dili na siya maka-function normally siyang family kaya magsige na lang siya rewind ato sa iyang history. Oo, kanang malonely baka siya so wala man pod ga-visit pa man gani siya sa iyang adoptive parents. So dako na kay na siya nga sign nga na siya pagdawat pero dili pa gyud totally. Yes. Unsa kay kuan nimo ma'am kaning unsa kay reason jud ana ma'am no nga if makahibalo ka nga adopted ka, medyo maano man jud ka no. Oh, nakakasakasuko, nasa kakaskalibog. Kana gyud that time like adto nga nihilak gyud siya. Dili nimo masabtan ang imong emotional reaction. Kay bisan kinsa naman murag na gyud tay kuan ba nga ang uban dili mag-expect kay nagtuog gyud siya nga iya yung tinuod nga ginikanan. Kay wala man ingon nga by blood gyud siya nga tinuod nako siya nga ginikanan kundi ang love man good is mag-gain siya kung doon sa kapag-atiman. mao jud. Kita lang gid po diri ma'am no labi na sa unang panahon kay nagitay negative connotation pag makadungog sila bitaw nga adopted ka. Ang bash, mga bully Yes. sa kanang peer. Sa ginabuli gani na siya sa eskwela na adopted man na siya. Then naa sa kalibog nga adopted ko or daily. Then mag-doubt po na siya nga angay ba nako na siyang ipangutana sa akong mama or sa papa kay syempre na po siya sa iyang feelings o kada bang ga-question siya basig malain akong mama or unsa po kay reaction sa akong mama nga feeling nako ako mo gyud siyang mama wala mo gyud kalainan. But the truth is adopted yun ko. Yes, pero nagid ba uban circumstance ma'am Leno nga muna nga kinahanglan kita natay gratitude kay nagi uban dira nga tinuod dila na nga parents ha pero gipasagdan sila giabandon nay uban gina-abuse pa gani daghan na gani na karon din sa ngalan nga kaning dili siya kuan di siya tinuod nga anak pero ang love is there bitaw ang pag-care ang kanang pag-atiman nga nawa gid ka pasagdi nga wa jud ka gituring pod nga adopted ka although nagi circumstance pod nga kanang mga adopted is gaagi gyud sila o kanang murag lahi ginalahi sila mo lahi na po na siyang story kanang o sa kanang family gid pod atong mga adopted parents Napoy mga
circumstances or nay mga panghitabo kung nabitaw tinuod gyud nga anak nga murag magselos. So dili gid na malikayan nga ang anak mo po siya mismo ang katong biological nga daughter or son na ginay gamay nga pagselos kay murag wala pa pud niya nadawat nga na siya igsuon. Manana Nagilan na ng mga Oo. situation. Pero thanks to God no kang Jerry nga situation kaning yung state dad to nga kanang apil iyang mga igsuon kuan siya. Napalangga siya, love siya. Only lang kay murag naglisod lang gid siya pag dawat sa kamatuoran. Murag internal jud siya nga kuan Ma'am Leno kay murag ang iyang environment is gina-reassure man jud siya. May assurance nga gilove siya, gani katong pag disclose na sa iyahang mama. Gigako siya, so isa na siya ka kuan, ti mailhan nga love gid siya, naglisod lang gid ang mama pagsulti sa tinuod while gadako siya. Dito na may balaan inig once nga mahibalaan na pod sa mga silingan or sa mga amigo. Sa case ni Jerry kay iyaha mang auntie ang nakapakuan nga dili day siya tinuod nga anak. So kana pod no, nagid po'y mga tao nga mag-una-una. Ang uban manggod kay gina-judge na. Nag-una jud sila sa dapat unta dirigikan pero nag-una jud sila. Una-unahan. Then Kay murag mahiwaan usual na ako. po na siya nga mga senaryo nga ang information magikan gid sa gawas. Hulat to na lang pod sa nag-adapt nga kanus ani mahibalo, mahulat na po sila nga right time. Kay talagsa na gina nga mga kaso nga mismo gyud ang kanang nag-adapt maginikanan ang mo istorya. No, murag gusto lang pod nila nga dili na lang. Ato daghan man mga noon nga inana pero hulaton gid nila ang time. Pero ipasabot lang yun nga kanang sa adoptive parents nga wala ingon nga gililong or gibakak ngila lang nga pabuton lang gid ang right time. O say mas maayo Ma'am Lay, magpaabot sila sa right time or muingon na lang pod sila. Naapay Daan pa mga lang. kaso inana nga iistorya O labi na kuno kang bata pa lang siya no. Pasabot na. case sa parents or sa family naagya pa inana nga mga kaso Ate May nga mismo ang kuan mo istorya gyud. Murag mas maayo pod na Ma'am no. Para earlier po na acceptance sa bata. Oo, para pag-abot niya iyahan ng teenage years. So, kasagaran na Ate May nga kanang kuan kanang gikan sa center murag bata pa lang ipahibalo na gyud siya kanang gi-process gyud bitaw sa DSWD legal gyud nga mga proseso. So murag naman gud na sila series of counseling dili gyud siya itago-tago. So kasagaran gyud nga ma-encounter nga matago-tago kanang Kanang wala ni agi og agreement process. lang, oo, mga relatives lang. Pero kung naay legal process nga niagi gyud sa DSWD, Required jud siya nga ikuan. required gyud siya nga ipahibalog gyud samtang bata pa siya. Kay para ma-inculcate gyud siya ang hunahuna nga magmata bitaw siya nga adopted gyud siya nga bata. Yes. Dili gyud pwede siya nga itago-tago. Pero kuan gud ba no kay ang parents ni Jerry kay gilove jud ba siya. So dito na lang dapat. Dito na lang pagka letter on na nga kuan. So si Jerry dili po nato ma-blame nga tao ra man gyud ta, dili man gyud siya ma-perfect na to nga wala tay emotional reactions sa mga situation like anak karon. Yes. So mao to siya no. Thank you kaayo Ma'am Lay. Thank you pud kaayo Ate May. For today. Mahindahan pa mo mga kaso, willing pud mi anak mo hatag sa among mga insights. Ma'am no. Ayaw na ginang kwarta. Anyway, kanina si Ma'am mo ni siya ang boss ni Sir Dave kato atong guest last week no. Murag suki na to ang MS. Sunod ba sa Gani. MS? Thank you kaayo Ma'am Lay. Thank you no? pud kaayo Ate May. And sa imong effort no kani gid ba ang work ni Ma'am Lay is dili gid ba di siya sayon kay murag dili po nimo ma-absorb ang ilang mga kuan Ma'am. Usahay nga ang mga negative energy pag abot sa balay murag kapoy man ko pero naglingkod ra ka murag ang energy ba ma-absorb nimo. Pero at the end of the kanang mga situation mapasalamaton ra gyapon ka kay nakatabang mga sa ilahang mga problema labi nag nasulbad pag yun hinaagi sa imuhang mga efforts nga natambag sa ilaha or imuhang na input sa ilaha origin na kaayuhan Yes. yes. Best will per sa
Sa child, kung child, magdepende na din kay daghan kami kategory sa mga kliyente sa office. So, dili lang makay kaninyo, ma'am. Dili lang natin mga vowsy Or kamo ang cases, pinaka-busy diri. license chismosa, ay pinaka-kwalidig. So, dilipot sa yun ang lang work ani ni ma'am, no? So, hands up sa inyo ha, diha sa MSWD nga office, ma'am, no? So, thank you so much. And karon magahin lang pud kog ako ang maika sulti kang Jerry. So grateful kaayo ta sa ato ang guest for today, no, ni Ma'am Leia. And karon ako magahin lang pud kog ako ang maika-comment sa situation ni Jerry, no. To Jerry, kana gid imong gaka-feel karon is valid jud siya. Everything gyud nga imuhang na feel sukad pa sa una ka bitang pagkabalo nimo, valid na siya. Pero I hope nga dili pod nimo ikuan imong heart i-close bitaw nga mag-create ka og gap and wall sa imuhang adoptive parents nimo. And I pray nga kanang mag-heal ka sa kaning kasakit nga imuhang gi-go through ana. Kay life is too short magyud pod no para mag-hold ta og resentment sa uban tao, labi na tong mga tao nga gatry ginalove lang gid pod ta, and then alay situation nga medyo nasakitan ta, then dili na to i-close ang ato ang heart para mag-reconcile and para nga ma-okay ang tanan, no. Although nga kanang naka-experience ka ana, pero I hope nga ay kabalo man pud ko nga kabalo ka nga swerte kay ka sa tanan-tanan, no, kay daghan jud circumstance dira nga kaning ilahang biological parents wala gid sila giatiman, kaning gipasagdaan jud sila. So ayo lang gid kay kaning kasad bitaw or kaning ka pagbutang og kanang kangit-ngit sa imuhang dughan og panghunahuna just because adopted ka. I think that it's a privilege, no. Always remember that it's a privilege to be chosen and to be loved unconditionally. And take comfort pod, no, kay napod sa Bible na butang dadto. If you read Romans 8:14 to 17, no, we are all an adopted children of God. So kita man pong tanan, no, because iyaha man gid putang gi angkon nga iyaha ta. So, just take comfort on that thought. And that's it for today. I hope nga na at some way, no, na pamalandungan ka namo ni Ma'am Leia. And we pray for your healing. And I pray nga kanang dili nimo i-close imong heart dito sa imong parents. Then, you give back the love nga ilahang gihatag sa imuha. And that's it. See you next time. Please like and follow our page and comment pod mo sa kung unsa inyuhang maikasulti kang Jerry sa atong letter sender for today. And pag send mo, please send your kani stories nga gusto lang ninyo i-share sa ato ang mga fellow dangkaganon, no, or any ninyo nga mga problem nga basin di ay makahatag mi og tambag sa inyo ha. Pagsan lang mo sa ato ang Dangkagan page or you can send your letter here sa ato ang munisipyo sa Dangkagan. So, thank you so much for watching, and as always, this is Ate May. See you next time!